Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli magandang araw po sa ating mga taga-subaybay po dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang programang Global na Tayo dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po ang inyong lingkod, pansamantalang humahalili sa main host ng ating programa si Ginoong Ray Sampang. Ako po si Jerome Toledo. At napapakinggan nyo rin ang programang ito sa ating mga sumusunod na platform. Sa Facebook po, sa Facebook Live, napapanood nyo po Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa aming YouTube channel. At napapakinggan nyo kami sa aming audio streaming sa pamamagitan po ng PBS Evox Receiver app. Also, kasama din dyan ang ating shortwave broadcast. Katuwang po natin ang US Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Sa mga sumusunod po na shortwave frequency sa Filipino service, yan po ay sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 megahertz. At yan, napapakinggan nyo po kami sa lahat ng platforms na po iyan. At kamusta na po kayo mga kabayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas po sa lahat ng uri ng kapahamakan. Lalong-lalo na po dyan sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, kung saan ay patuloy pa rin ang sitwasyon dyan, yung magulong sitwasyon, kung saan patuloy pa rin ang palitan po ng mga missile attacks ang Iran at patuloy pa rin ang pambobomba din sa mga energy facilities sa mga bansang Qatar, sa UAE, sa Saudi Arabia at sa iba't ibang panig po ng Middle East. And we hope na magkaroon na ng kapayapaan po dyan sa lugar na yan. Pero ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay itong pagsadsad muli ng palitan ng piso kontra dolyar. Kasi kahapon po, March 23, muling sumadsad sa pinakamababang level ang palitan ng piso kontra dolyar na umabot po sa 60 pesos and 30 centavos kontra isang dolyar. At posible nga, ayon sa mga nabasa natin mga report at mga komentaryo ng ating mga economists at mga financial analysts na mananatili ang ganitong palitan sa mga susunod na mga araw dahil patuloy pa rin ang economic volatility na nararanasan natin dahil sa nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. At ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Yung itong muling pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar, lalo na po sa ating mga export. Kasi hindi lang basta tayo nag-import, nag-export din tayo ng mga produkto papunta po sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ano yung epekto nito? Itong ganitong financial situation. So para maipaliwanag po ang mga bagay-bagay na yan patungkol dyan sa ating peso to dollar exchange rate at maging sa anong epekto nito sa ating export sector. Makasama natin ngayong umaga ang Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga po, Presa Sergio. Maraming salamat po sa tanggap ng aming imbitasyon dito po sa aming programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga sa iyo, Jerome. Magandang umaga rin sa mga tagasunod ng programa nito. Ayan, maraming salamat po, Pres Sergio. Pero ito nga, umabot na tayo dito sa 60 pesos to $1 exchange rate. Pinakamababa na to sa kasaysayan, no? Gaano kalaki ang aktual na benepisyo nito sa exporters? At sino yung pinaka nakikinabang? Although itong 60 peso to $1 ay may negatibong epekto ito. Pero syempre may benepisyo naman ito sa ating mga exporters. Sino po ba ang pinaka nakikinabang dito, Preseryo?
Preseryo? Okay, mukhang nawala po sa ating linya si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Muli po natin siyang babalikan sa linya ng komunikasyon. Pero yun nga po, pinag-uusapan nga natin ay itong epekto nga ng patuloy pa rin ng pagsadsad. Tuloy-tuloy na ito actually. Itong pagsadsad ng halaga ng piso kontra sa dolyar. So, kailangan nating malaman ano nga ba yung epekto nito sa ating export sector. Pero habang inaantabayan natin na ma-establish yung communication kay Ginoong Sergio, ay magbabalik po muna ang ating programa makalipas na po ng isang paalala lang. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Ayan, muli po tayo nagbabalik dito sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. At yun nga, kasama natin ngayon si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang Presidente at CEO ng Philippine Exporters Confederation Incorporated upang pag-usapan nga itong pagbaba po ng halaga ng piso kontra dolyar at epekto nito sa ating export sector. Magandang umaga po muli. Magandang umaga sa'yo, Jerome. Ayan. Magandang umaga sa mga tagisunod natin. Ayan. Pero ito nga, sa kasalukuyang palitan na lampas sa 60 pesos kada dolyar, gaano kalaki ang aktual na benepisyo nito at sa ating mga exporter? At ask ko na rin kung sino ang pinaka nakikinabang dito, Pres. Okay. Ang pakinabang ng exporter dyan, kung hindi yan mag-appreciate, tumataas ang bilihin, talaga magiging ang competitive ng export. Mabuti na lang, nag-adjust yung exchange rate para yung export marano. So, their competitiveness will remain. Sino pa ba nakikinabang dyan? 30% ng economy ay 25-30% are represented by our exporters. Sino pa ba iba nakikinabang dyan? Alam mo, 10 milyon ang mga Pilipinos na nasa abroad o napapadala pera rito. 2.5 million of them are OFWs. Sila, pagka lumakas ang dollar, mas maraming nabibili yung pamilya nila rito, pinagdadala ng pera. Alam mo, yung 10 million na yan, i-multiply mo sa family of 4 or 5, 50 million na yan. Inagdag mo rin yung exporters ng mga milyon-milyon yung mga downstream industries na umaasa sa export. Nandun na yung idagdag mo rin yung mga sa tourism na pagka malakas ang dolyar, mula ang tourism dito, kaya magiging competitive yung tourism natin. Kasi kung mahina pa yung dolyar, considering na wala rin tayong problema sa tourism, lalo na tayo mawawala ng tourist. Pang-apat, yung mga producers ng agricultural products na nahihirapang mag-compete sa exporters. Gaya halimbawa ng bigas. Kaya nakita mo, pagka nag-import tayo, nagre-reklamo yung mga farmers natin. Yung mga sibuyas, marami pa iba. So yan, talagang nagiging competitive sila pagka mahal ang dolyar, mahal mag-import. Sino pa ba iba? Yung mga exporters ng produkto na importers ng produkto na export natin. Halimbawa, yung mga electronics. Kalahati ng export natin, mga electronics yan. Yan, ini-import nila almost 70% of their inputs. So, talo sila rin sa importer, mga $1. Pero pag na-export naman nila, kita sila. So, yan ang mga, nakita naman natin ng advantage yan nung nakawaan Pasko, nakikita mo naman,
na nung araw na masyado malakas ang peso, hindi makakompete yung mga farmers natin, yung mga fruits sa tindahan. Kung imported yun, ngayon, nakikita mo mga local na. No? Okay. Sino naman ang losers? Kaya pinaka-natatalo Sino yan. nga ba? The biggest losers ang gobyerno. Dahil, ang utang natin, napakalaki, ang servicing natin in dollars. So, mahal mag-service ang loan ngayon. No? Although, partly, dahil lang kita ng gobyerno sa Bureau of Customs sa dollar, nababawasan ang konti yung talo doon. No? Pero malaki yung talo natin ng gobyerno niyan. Sino pa ba iba? Yung mga domestic manufacturers na nagsusupply, na nag-i-import sila ng mga gamit nila. Kabayaan natin yung mga importers ng mga luxury goods. Hindi natin dapat India. Pero yung mga meron tayo mga manufacturers na nag-i-import ng mga ng gamit nila, hindi naman nila mataas ang bili nila, hindi naman nila maipasa sa merkado. So yun ang mga losers. Okay. Pero overall, majority of Filipinos now depends on dollars than pesos, stable dollars. Yun ang katotohanan. Ngayon, ang Bangko Sentral, hindi naman nagpipix ng rate kasi meron mga space rate. Yung pumalo na 60, yung unang araw pa lang pumalo, inabot na 60-40 yan pumasok lang ang Bangko Sentral, kaya naging 610, ngayon nasa 630 yan, 60-30. So yun, mahaba-haba ang PC ng Bangko Sentral natin ngayon. Malaki reserve requirement natin, so mas malaki ang kapasidad nila na mag-intervene. Pero hindi sila nag-prefix ng rate. Kaya ayaw lang natin na mabilis masyado at saka masyado malakas yung alagwa, that will be bad to the economy also. That will be bad to for the business na hindi mo maplano. So yun ang rule nila. Binibitigate nila yung mga lalaking lundag, saka yung yun ang role ng Bangko Sentral. Yan, yung role nga ng Bangko Sentral para i-control nga unang-una yung mandate nila na i-control yung inflation rate, and then ito nga pangalawa yung exchange rate ng ito na patuloy nga na sumasadsad. Pero ito Sergio, habang tumataas kasi ang kita sa dolyar ay tumataas din kasi ang gasto sa imported imports. Pero sa punto ba na nababawasan na ba ito o nabubura ang benepisyo ng mahinang halaga natin, yung ating currency na peso? Well, ang problema natin ngayon, ang main import natin ngayon, fuel. Tumataas, dollar lang ang binabibili natin. Tama. So yun ang isang problema yan. Kailangan, hindi naman kaya solve yung mga businessmen yan. Gobyerno ang dapat mag-solve yan kung paano mag-solve natin yung power problem natin para hindi magtaas ang bilihin dito. Okay. Pero matanong ko na din, clarification lang po ito, Presas Sergio. Gaano katotoo na kapag mahina o mababa yung halaga ng piso, competitive po ang ating exports? Well, kasi, di ba, nag-export ka na worth $1, no? Yeah. Kung malakas yung peso, babalik sa'yo 60-40 pesos worth. No? Kung ang exchange rate 50, yung $1 mo in-export, yung value mo ng in-export, babalik sa'yo. So, limit ang kita mo. At kung yung mga kalaban natin, sa produkto, ganun yung exchange rate nila, okay, tatalo tayo, wala tayong mabibenta. Okay. Pero sa kabila po niyan, Sergio, sapat ba ito para makipagsabayan din ang Pilipinas sa ibang export-driven economies tulad ng Vietnam at Thailand na for sure 100% apektado rin sila ng crisis ngayon. Itong tumataas na presyo ng langis dulot ng Middle East crisis. Totoo yun. Kaya nga sinasabi natin, mabuti na lang, sila nag-depreciate yung nila
yung currency rin nila, no? Kung tayo hindi mag-depreciate, talo-talo tayo. Kaya at least, namimitigate yung problema natin na yung dollar natin sumusunod sa competitiveness natin. Okay. Pero inaasahan po ba ng inyong samahan ang Philippine Exporters Confederation na tataas ang export volume ngayong taon dahil sa palitan? O may malaking factor pa rin ang global demand? Alam mo, noong 2025, we had a record export of $135 billion. Kung hindi nagkaroon itong crisis na ito, inaasahan namin tataas pa yun. Ngayon, hindi natin malaman eh. Kasi medyo unpredictable na yung sitwasyon, no? At baka wala tayong oil. Oo. Medyo unpredictable na yung sitwasyon ngayon, Preserio. Hindi nga natin alam kung kailan matatapos tong giyera dito sa Middle East. At syempre, malaking epekto to sa ating oil supply. And at some point, yung oil prices ay one of the nagdidikta sa kung ano yung magiging galaw. Totoo yun. Kaya hindi natin malaman kung depende sa gising ni President Trump. Okay. Pero may pag-uusap na po bang inyong samahan sa mga ahensya ng pamahalaan katulad po ng Trade Department? Well, tuloy-tuloy naman ang usapan. May mga platform naman na nag-uusap talaga pag mayroong problema. Kagaya ngayon, mayroong emergency meeting with the Department of Labor para pag-usapan din yung mga yan. Nag-meeting kami sa DTI kung ano yung magagawa. So, tuloy-tuloy ang usapan. Kaya lang, sinasabi nga namin, private sector naman, willing mag-cooperate sa lahat na yan sa gobyerno. Ang problema lang, ito, ipabalita ko lang sa inyo, mga nakakalimutan ng mga tao, akala nyo mga kumpanya, kaya-kaya yan, no? Alam mo, 90% ng ating mga kumpanya, enterprises, micro. 90%, 90%. 8% yung tinatawag natin small, 1% lang yung medium, wala pang 1% yung large. So sa tutusin, ang hirap na hirap dyan ay yung micro. Yan. Kasi yung mga yan, marami na isang kahit sa tuka eh. Kahit na wala pa itong crisis na ito, kumisa yan, hinahabol yan yung pasweldo linggo-linggo, tapos yung mga Christmas, marami na, hirap na hirap pagbigay ng 13 months pay, ano? Kaya yung mga yan, kailangan ng tulong na. Yan. Merong maliliit pa yan, pero marami na rin yan yun. Nakaginagawa, 8% na. Yung large, saka medium, wala pang 10% yun. Kaya sinasabi natin, siguro kailangan tutukan natin yung pagtulong sa small and micro businesses natin. Yan yung susunod ko sanang tanong, Preserio. Ano po ba yung pinakamahalagang tulong na kailangan ng sektor na po yan? Itong sinasabi niyong micro and small businesses mula sa gobyerno ngayon? Well, actually, para malaman mula kung gano'n tayo ngayon, iwan ang tinatawag natin. Ang whole of Asia, bago pa itong crisis, the most underbanked SME sector is the Philippines. Alam mo, noong 2019, bago COVID, ang pinag-utang natin sa SME, nasa $11 billion. Alam mo pinautang ng online terms, pinautang ng Thailand, $230 billion. So nagtataka po tayo kung ba tayo naiiwanan. Bakit yung SME natin dapat backbone ng ating industry hindi nangyayari. Hanggang ngayon hirap na hirap. Maraming nagpapasok sa maliliit. After 2 days, kung sasara, meron papasok na ibang. Ganun na istorya. Ikot na lumalaki. Bihira yung lumalaki. So, dapat yan, mabuti na lang ngayon. Very recently, yung SB Corporation, nabigyan yata ng allocation. Tutulong yun. Pero, napakaliit nun.
compare sa kailangan. Ako nga, sinasabi ko nga noon pa, namimigay tayo ng pera. Alam mo ba, tinignan natin yung mga pinamimigay natin sama-sama, naabot na 100 billion yung mga sino-sino ang bigay sektor. 190 billion ang pinamimigay natin. Yung mga programa nga, ina-problema. Kung yung sa part of that ibigay mo, yun na yun, alam balik yun bigay lang yun ayuda yun kung yun idaan mo sa SB Corporation na magkapautang na pumayag naman ng Bangko Sentral na ngayon natanggalin mo sa Magna Carta na sila mag-supervise, so pwede gumawa ng sariling rules. Ngayon yung kung bibigyan mo ng pera yung SB Corporation, maaaring hindi mo masigin yung kagaya hinahabol ng bangko kung at the central bank yan, 95% na repayment o 97%. Ang mangyayari dyan, lalaki yung ngayon. Bigyan mo lang ilang bilyon. Sabi ko nga nung araw, no, CCT 87 billion yung consumer hashtag. Pinabigay natin, hindi mo natin alam kung ano nangyayari doon, basta ayuda yun. Pero kung binigay mo yung 20% na yan, yung sa mga micro and small corporation. Yung daming employment na na-create, yan, ang dami sanang huwag mo happy makakabayad ng ganun kalaki. Expensive. Pinabibigay mo rin lang para bagang mababayaran mga 60% lang. Pero sustainable, maraming lalaki. Ang measure mo ng success, hindi yung nakabayad, kung hindi yung nakadagdag ka ba ng tao, nakadubaki ka ba. Ayun. Yan, mga ganung bagay, no? Ginagawa yung mga kapitbahay natin, hindi natin ginagawa. Yan. Pero, yun nga, bagay yung sinasabi nyo, kailangan po ng mga sektor na yan, itong small and micro and small businesses, itong tinatawag nga na parbaga nga financial stimulus para syempre magkaroon ng makapag-produce sila ng mas maraming output o yung mga produkto nila, di ba? Sa pamagitan po ng SB Corp, kung tama po yung aking pagkakaintindi doon. Yes. Nung araw, pangarap ko sana nung ginawa yung Magna Carta, dalawang institusyon na gawa yung SME Council at yung SB Corp. Ang asa ko sana noon, yun ang pinakamalaking lending na maliliit. Walang pera maghihingi ng allocation, sabi sa namin kukunin. Pala, pananakaw lang. Pananakaw lang pala pera. Pinagin na natin yan. Malaking porsyento ng mga walang pera. Hindi sana, laki-laki na ng SME sector natin. Pero doon din dapat kumbaga hihingi o kukuha din ng tulong yung mga exporters natin sa nasabing ahensya na yan, Preseryo? Meron kong naka-allocation yung bago nililis thanks to Secretary Roque, nakahingi siya ng pera para sa SB Corporation na binibigay ngayon sa meron nakalagay sa exporter, meron sa mga mobile business people, meron din sa mga maliliit, kaya lang, that's a good beginning. Pero if we want to really make our small and micro and small business to grow at maging backbone, kailangan let's put money in it and do not treat it as expense na gaya pinamimigay. Treat it as investment. Yan, tama yan, Preseryo. Pero ito, balik tayo dito sa Exporters Confederation na inyong kinabibilangan. Pero hanggang saan kayang i-absorb po ng exporters? Kabilang po ang inyong organisasyon, inyong samahan, ang epekto ng inflation at mataas na energy costs bago ito maka-apekto sa inyong mga operasyon? Sa ngayon, hindi pa nararamdaman dahil yung mga production nila base pa sa oil prices. Pero ngayon, hindi na lahat nananan siya. Even the buyers are not ordering kasi yung volatile masyado yung presyo. Yung mga exporter ayaw rin mag-expand, ayaw rin mag-produce dahil hindi na kung may bebenta sa presyo ngayon.
Yan, okay. Pero ito na lang ha, panghuli na lamang po, Pres Sergio. Pero makikinabang din po ba ang maliliit na exporters dito sa itong palitan ngayon? O mas napapaboran yung mga malalaking mga exporters? Well, syempre, maliit, malaki, pareho lang. Dahil depende sa export mo, yun ang ganansya mo kung ano exchange rate. Depende pa rin 'yan sa kung ano yung ine-export mo doon sa particular na bansa. Well, hindi lang yun. Kasi yung dollar na binabayad sa'yo, yun ang exchange rate, mataas ang kita mo. Kahit ano yung produkto mo, kahit maliit ka, malaki ka, siyempre ganansya nga pag malaki mo. Kung hindi naman lumakas yung dollar natin dito, ang mangyayari doon, matatalo kung sa mga kalaban mo. Tama. Dahil sila, nag-depreciate yung currency nila. Yan. So, kailangan pala dito, Pres Sergio, balanse, no? Balancing approach. Yes, Kasi ito, bumababa yung ating dolyar, and at the same, may naapekto ang sektor, and at the same time, may pumapabor. So, parang balancing act lang talaga dapat ang maging approach dito, no? Para win-win lahat, no? Marami nakikinabang ngayon, Pilipino, hindi kagaya nung araw, mas marami nakikilabang na Pilipino sa iskong dollar. Yan. Okay. Very well said. Okay. At dahil po dyan, medyo kapos na tayo sa oras. Maraming salamat po, Pres Sergio Ortiz Luis, ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Thank you po, Pres Sergio. Okay, maraming salamat sa Jerome at sa mga nakikinig sa atin. Okay. Alright, yan po, nakapanayan po natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. So, gaya nga ng nasabi natin, may mga sektor din na may ilang exporters din na apektado din dyan sa naturang palitan na yan ng piso kontra dolyar. Kailangan talaga ng balancing act dyan kasi although kaya din, sabi nga ni Pres Sergio, kay maliit man o malaking exporter, naapektuhan din kasi nga ang binabayad nila dito ginagamit nilang currency sa pag-export ay dolyar. So malaking impact din sa kanila. So yan ang kailangan nating ipaunawa sa ating publiko, na kailangan ng balanse dito sa ginagawa nating pag-export ng ating mga produkto. And we hope na ito nga, since nagpapatuloy pa rin itong giyera dito sa gitnang silangan, sarado pa rin yung Strait of Hormuz. So sarado kumbaga parang nagkakaroon na ng negosasyon sa pagitan ng Iran at yung Amerika recently. So we hope na magkaroon na ng pagbubukas dyan para hindi na masyadong maapektuhan yung mga ekonomiya sa buong mundo, particular na po dito sa Pilipinas. So yan, kailangan nating antabayanan po kung ano po yung mga magiging kaganapan dyan at kung ano yung magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Di ba, Ma'am Susan, no? Yan, tama yan. Agree. Okay, dahil po dyan, dito po natin pinipinid ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama po natin, nakatuwang natin dito sa Master Control, walang iba si Miss Susan Aizon. And then sa Warcas operator, sa operation, si Mr. Hero Lucero, at sa ating audio streaming si Miss Justine Osias. Walang intern natin, no? Si Mr. Adrian Gregorio. Ayan, wala. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa, ang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ngalan po ng ating main host na si Ginoong Ray Sampang. Muli ako po si Jerome Toledo. Magandang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!